Hello, good morning mga guys. Happy Monday morning. Tayo bang ngayon ay magpapapawis. Maglalakad-lakad po tayo bilang exercise. Dito sa area na to ay maganda ang lugar. Yan yung ikot. Puro nyugan. At the same time, ang kagandahan dito mga guys ay sariwang hangin. May mga tanim ng balonggay, kaya nga lang matataas na. Hindi na pakinabangan. Dapat sa malunggay ay trim yan. Ano, sayang. Dapat huwag pinapataas, pinuputulan para bagong talbos. So, pang 7 ikot ko na to. Pang 7 ikot. Para tayo pagpawisan lagi. May kubo-kubo roon na maliit. Yung caretaker sa lupa dito. Dahil bunga oh. Ayan oh. Meron siyang motor dyan oh. So yung caretaker dyan, ang bulag yung isang mata. So palapit po tayo sa residence ni Karayang, yung pangalawang bahay nila. So mamaya pagbalik natin, meron tayong titirahin papaya guys. Ayan o, maraming bunga. So meron na tayong magugulay. Ayan pa o, dahil bunga. Gulay tayo mamaya. Ayan si Konsehal Kondol. Ayan o, Bagayndok. Dati may mga nakatira dito na mga tao. Sa paglipas ng panahon ay nawala sila, lalo nung panahon ng Yolanda, nasira ang kanilang mga bahay, kaya ganon. So ayan, malapit na tayo sa second house ni Karayang. Ayan o. Dati nagpupunta kami dyan sa luba. Ayan o. Nagagalaw kami ng mga antique dyan. Ayan, dito sa area na to, dyan bandang konti ay, ito po dati dito ay sementeryo ng mga nakaraang mga tao, yung mga ninuno sa lugar na to. So ayan, yan po yung pangalawang bahay ni Don Karayang. Ayan o. Ayan. So ayan, itong mangga na to ay matanda na ito. Malit pa ako nito, tinanim nito ni nung pisang ko si Rodrigo Bagon. So hindi siya nadali ng Yolanda, matibay siya. So ito na, itong lugar na to guys, ang sinasabi ko na sementeryo nung unang panahon. Dahil dito kami nakakuha ng mga antiques na mga gamit na nakabaon sa ilalim ng lupa. Mga ginto, pulsiras, kung ano pang klaseng ginto. At saka yung mga lumang gamit nila, kagaya ng mga plato na babasagin, na may mga tatak na dragon, may mga drawing na dragon, at iba pang klaseng mga gamit. So ang mga tao noon, mga kaibigan, sa kunting kaalaman para sa inyo,
Noong unang panahon, kapag ang mga tao ay namamatay, ay kung ano man ang kanilang gamit na pwedeng isama sa libing ay sinasama nila, kagaya ng plato, yung kainan niya, yung alahas niya, yung jar na malaki. So yun po yun mga guys, ano. So ano nga po pwedeng isama sa kanya na gamit niya ng pagkamatay ay isasama sa paglibing. So dito, itong area na to hanggang doon, noong panahon na yon ay parang piyesta lagi dito dahil napakaraming tao, maraming nagtitinda ng kakanin dito at mga inumin. So hanggang doon po yan guys. So ito ditong area, maraming nakuhang kayamanan dito na pera, pinagkakitaan nila dahil sa pagkakahukay ng mga antiques, gaya ng mga jar na maliliit na may mga magandang design. Itong area na to, itong palusong na to, tandang-tanda ko ito. Dito nakahukay ang aking brother ng isang kalansay na may hikaw pa, may pulsira, siguro mayaman. Tapos yung kanyang ibang mga gamit nasa kanyang gilid, at saka yung malaking jar nasa ulo. Yung jar na yun na malaki ay may ginto, may ibang klaseng ginto. So itong lugar na to, so memorable ito sa akin sapagkat ito yung area kung saan nahukay ang maraming ginto, maraming perang nakuha dito mga guys. Pero hanggang sa ngayon ay mayroon pa rin ito, hindi lang masyadong nasaid dahil ang mga gobyerno o mga otoridad ay tila nila hinuhuli yung ganun. Mga sundalo, hinuhuli nila, kinukutungan lang naman, kaya yung mga tao natatakot, so huminto sa paghuhukay. Ayan, kinukumpiska kung anong nahukay mo, tapos kunyari dadalhin nila sa kanilang kampo na sasabihin violation, pero pag tutubusin ng pera o papatubos ng pera. So mukhang pera ang mga sundalo noon na kung nagpupunta rito. Hindi naman lahat, ano, inuutusan lang sila. So yan guys, thank you for watching and God bless po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo.